lumipat at humakot ng maraming tuna ay talagang ayan, may hubog yung ligason niya. Kaso lang hindi masyadong hubog na hubog, pero may hubog siya, hindi katulad ng iba ay tuwid na tuwid, talagang patirik. Kuan mga kasoyo, paltik, bali sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalawa doon sa unahan. Tapos halos magkadikit dito sa gitna, dalawa din. Talaga ba? Halos yung kuan mga kasoyo. Parang mga city ito, lapad. 2x7. Kasuot na ako dito masoyo ang ulo ko, pasya man. Talaga. Yo, what's up mga kasoyo? Magandang umaga po sa ating lahat. So, ayan. Masyal muna tayo dito. At wala pa yung triple Z. So, siguro mamaya parating na yun at may signal na si amigo ay tinatawagan ko. Ay nagre-ring yung kanyang cellphone, ayaw lang sagutin. Baka nananakbo yun, hindi lang siguro narinig. So subukan nating puntahan tong bangka na to at hindi ko pa na-vlog ito ay. Try natin dahil wala tayong pang-upload para magkaroon lang tayo ng content. Tingnan natin kasi hindi ko pa nasilip tong malaking bangka na to. Sana may tao para may makausap tayo siyempre. Yan, shoutout ka pala kay Brother Manny Pascobelio, kay Sir Paul Aguiras. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga manonood ganyan. Shout out. Hindi ko man maisa-isa kayo lahat. Sa lahat ng mga magko-comment dito sa ating video ngayon. Comment lang po kayo. Tayo present po mga kasoyo sa mga bagong pasok dyan. At palike lang na rin po ng ating video siyempre. Oo. Yan. Na videohan na natin to dun sa live natin. Parang walang tao Akyat muna tayo. Yung palo nila talagang hinihibuan pa ng kuwan. Mataas pala nito mga kasoyo Baka ito dalawang plywood ito. Ito yung kay Kuya Ricky. Ito yung gawa ni Paring Adonis. Talagang quality magawa talaga si Paring Adonis. Aba. Kala mo na may fiber ang tunog. Grabing tibay nito. Yan. Revenrek puno. Ganda. Subukan nating umakyat. Trespassing tayo nito. Balik kasoyo naman natin yung may-ari nito. Ito na nga. D-division pa mga kasoyo. Aba, ilang butas pala ito? 1, 2, 3, 4 na storage pala ito. Yan, nakita nyo yung mga skeleton pa yan. Talaga ganda na pagkayari talaga Skeleton pa. May kulambo pa Hindi pala tayo makakuha nito. Makapunta dun sa taas Bali, kung na lang susunod mga kasoyo kasi mahirap pagka pumasok tayo sa loob at baka merong mawala dyan. Magbintangan pa tayo dyan. Pag may tao na, ituloy-tuloy natin to. So, dito lang muna. Pakita ko sa inyo yung
style ng ginawa nila. Aba ah. Tingnan mo lang mga mother post mga kasuyo. Iba talaga si paring Adonis gumawa oh. Ang mother post dala-dalawa. Yan ang tunay. Talagang matibay. Oh. Wah. Malupiton. Ganda talaga ng pati kuan mga kasuyo oh. Yung parmerial. Pati yung gusok niya. Yung ligason halos tig isang dangkal. Ganito rin yung pagkagawa kay paring Adonis. Halos tig isang dangkal ang agwat, dikit-dikit. Talagang matibay. At isang kagandahan pala nito mga kasuyo, may hubog. May hubog yung ligason niya. Kaso lang hindi masyadong hubog na hubog, pero may hubog siya, hindi katulad ng iba ay tuwid na tuwid, talagang battery. Kaya mahalata naman natin, may hubog siya ng kaunti. Yung kay paring Adonis naman na binibintang 1.5M yata yun, ay yung kanya talaga ay mas malaki ang hubog. Pag ganun talaga yun no? Mas malaki ang hubog nun. Hindi pa yun nabenta mga kasuyo yung kay paring Adonis. Baka sa mga gustong nais merong kakilalang gustong bumili ng bangka ay ikuha nyo na po. Pasyalan nyo lang po sa aking channel. Dito lang po sa naka-upload na po natin yun mga kasuyo. Pasyalan nyo lang. At makikita nyo yung for sale, yung malaking bangka. Grabe laki nito. Estimate ko nito baka mga kwanto mga kasuyo, pag hindi 120 bloke, basta hindi ito bababa ng 100. Ganito kalaking bangka. Sa mga magtatanong din po, sa mga baguhan natin about sa gastusin nito, basta tayo milyon na ito. Milyon na ang pag-uusapan nito. Oo, yan yung kanyang mga kasuyo, paltik, bali sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalawa doon sa unahan. Tapos halos magkadikit dito sa gitna, dalawa din. Ayan, halos datig-datig na. Talagang maganda to, pang sure ball talaga na may mabalian mo na isa. Ay meron pang kadikit na isa. May pirsa pa. Kaya wala silang nakuha sigurong mga kasuyo, diretso puro dugsong. Ayan puro dugsong yung kanyang pakuko, puro dugsong. Sa kabila dugsong din para humaba lang. Maganda sana kung narito yung kapitan. Nakausap ko yung kapitan kahapon ay sabi niya bubudiga daw sila, pero wala pa naman. Bakit wala pa? Kasi wala, dapat kung magbubudiga sila dito ay meron na ditong nakalagay na styro, pero wala pa eh. Napanood nyo naman ang pagbubudiga. Ganito ang mga kasuyo. Ito ang pinakamagastos din sa isang bangka kapag magbubudiga, kasi double walling to. Lalagyan pa ng yung box niyan, tatapalan ng siguro urethane foam or styro, pero mas maganda sana urethane foam para matibay. Mas matibay kasi ang urethane foam kaysa styro. Ayan, tapos pagkatapan ng foam, saka tatapalan ng plywood ulit ng panibago, tapos masilya na naman. Kaya mas mahagad ang magastos mga kasuyo pag ganitong style. Kaya yung akin nga lang, maliit nga lang yung mga kasuyo, sinama ko na yung gastos sa karpintero. Halos umabot ako doon ng 80 mil. Yun lang yun yung
pagtaas lang ng konti tapos ay kubertado na talaga, 80 mil na, lalo na kaya pag ganito kalaki. Kakain na to ng 100,000 itong ganito kalaki mga kasoyo. Oh, sa foam pa lang mga kasoyo ay ilan na ito. Baka usapan ito nilada ng kanito kasi dito sa amin mayroong nagbibinta per kilo. Pag sa urethane foam ang tanda ko po yata ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 170 or 270 ba yun. Doon na sa binanggit ni Kabangka Francis. Pagka ito'y nalagyan na ng kubertado na ito, sarado na ito, ayun, ayos na ito. Itong bodega na lang ang kulang, pero hindi mo na natin masilip siguro yung engine room next time mga soyo, pagka may tao nito, para meron tayong mga interview pati makakausap natin at makakwentuhan man lang about dito. At least makakakuha tayo ng idea dun sa mga parts dito at kung magkano ang ginagastos. Pero hindi na natin ay expect yun na masabi yung gastos kasi siyempre estimated lagi yung masasabi nila dito kasi hindi naman nakatotal pa ito talaga totally na masasabi ng karpentero or may-ari na ito'y kung magkano na talaga. At alam ko nakalista lang ito. Oh, ganda. Ito'y maliit lang ito dati. Maliit lang ito, pinalakihan lang talaga. Pinabukahan, talagang ginastusan. Para ang tinira lang dito ay kasko. Halos lahat ito, bago lahat na ito. Kasko lang ang tinira. Siguro mayroong ibang parts na yung mga ligaso na napakinabangan pa ay iyon ginamit. Tapos ay dinagdagan na lang. Kaya pero halos lahat dito ay puro bago. Grabe. Ganda. Bakit dito may nakakuha? Tagusan ito. Hindi naman dugsong. Nilagyan lang ng tornilyo. Mga minsan pagka may tao to, pasok tayo doon sa kamarote, tapos sa engine room. Baba muna tayo. Tingnan natin. Cube na talaga ba? Halos yung mga kasoyo. Parang mga city ito, lapad. 2x7. Ang kapal pala ng foam na ipapasok dito. Ito yung plywood pala nila. Kapal. Ano ba ito? Wala nakalagay kung anong kapal nito, pero baka ito yung 3/8 o media. Media ito, media. Grabe mahal nito. Sa kaabutin nito ng kulang-kulang 2,000 nitong media. Aba, tingnan nyo mga kasoyo. Talagang 1, 2, 3, 4, 4 na kwarto, 4 na division. Ay, ganito ang style pagpupurma. Kaya maraming nagsasabi din mga kasoyo na ang mahal naman ang bangka sa inyo kasi yung bangka nila walang ganito. Hindi nila nagagawa ng ganito. O, di ba? So, dito pa lang mga kasoyo, gastos nito sa bodega pa lang ay wala na, 100,000 na. Yung bangka nila 100,000 pero wala namang walang ganito. Kaya maraming talaga na manonood din sa atin noon na walang kaalam-alam ba, hindi nila alam. Ang nakikita lang nila yung labas, pero yung loob hindi nila nakikita kung anong mga pinagagagawa. Kasi yung ibang bangka sa kanila,
Siyempre walang ganito, diretso lang pagka lagay ng storage. Basta sasalpa ka lang ng foam, wala nang ganito, hindi na kubertado pati. Tsaka depende rin yun sa lugar, siyempre. Pagka sa lugar ay mura ang presyo ng kahoy, ng materyales, yun nakakatipid. Pero pag sa isang lugar na puro halos parehas ang presyo na mahal, paktay ng glason. Ayan. So update na lang tayo dito sa susunod mga kasoyo. Ano pa bang hindi ko pa na-explain sa inyo? Teka, pakita ko sa inyo yung itong kasko, yung kasko. Tingnan natin yung kasko mga kasoyo, kung anong porma. Tindi pinalapad mga kasoyo. Tingnan nyo. Yun yung original na kasko, maliit lang. Yun o. Yan. Tapos dinugtungan, pinalapad, pinatukan o. Aba, lalapad na naman talaga. Kasuot na ako dito masoyo ang ulo ko, kasya man. Dalagay. Ayun, update tayo ulit sa susunod mga kasoyo. Pag ito'y tamang-tama, pagka wala tayong vlog, punta lang tayo dito, update lang tayo. At sana magawa na sila para pag naabutan natin sila ay may mapagtanungan tayo. Grabe lalaki ng mother post Mother post pa lang ay talagang doon na natin makikita kung gaano katibay ang bangka. Dapat talaga ganito ang style mga kasoyo. Bawat singit-singit may masilya talaga. Masilya, pintura para matagal mabulok. Lalo't pag ganito ay pag nasaraduhan ito wala na. Pag hindi napinturahan ito, laging basa, laging nagmumoist, ito ang bibigay na nabubulok. Kaya kailangan talaga hanggat hindi pa masaraduhan, tibayan na ng masilya at pintura. Baba tayo para makita ninyo yung kabuang style ng bangka. So yun, next vlog natin mga soyo, abang lang tayo. Makikita rin natin yung loob kasi hindi ko pa napasok to ngayon pa lang hindi ko pa napasok yung engine room saka yung banda doon saka na natin pasukin yan, baka matrespassing tayo, walang tao kasi walang bantay. Buti sana kung may bantay dito at makapagpaalam tayo na kuha natin. Parang halos magsintaasan ng fiber. Limot ko na rin yung sukat ng fiber parang 16 ba yun? 16 feet ang taas. Grabe no? Pagka ito na may jumakpat at humakot ng maraming tuna ay talagang ayan. Maganda pag may tao na dito para may tanong natin kung anong sukat ng taas nito, tapos yung haba, tapos yung lapad. Doon natin malalaman mga kasoyo sa next vlog natin. Sana nga may maabutan tayo dito na tao sa susunod nating punta. Maganda sana kung meron na dito mga tulay-tulay para makapasok tayo dyan, makaakit pati tayo sa taas para mapakita ko po sa inyo yung loob, kung anong pati yung makina nito, kasi hindi ko pa alam kung anong makina nito kung B8 ba ito, kung B10 or B12. Yun,
Yan, mga kasoyo. Hanggang aking video. Maraming salamat po. Abang-abala po tayo sa susunod nating upload. Kuha na. At papunta tayo kina Raps TV Vlog. Nag-aabang din ako kay Amigo Vic kung pauwi ba talaga ngayon. Sana nga kung pauwi sila ngayon ay sana nga magmahal ang presyo, mga kasoyo, para man lang makabawi-bawi sa puhunan natin. Lalaot na yata ito. Rin Lord. Okay. Kaya yan. May low pressure nga pala ngayon mga kasuyo. Tatawid yung low pressure sa West Philippine Sea. Magiging bagyo na malakas. Sana nga naman ay pagdaan dito sa may parting Aurora ay mabasag na siya. Huwag na siyang matuloy sa West Philippine Sea para siyempre sa kabila yung mga kababayan nating mga mangingisda ay tuloy-tuloy ang hanap buhay siyempre. Punta natin si Raps TV Vlog at alam ko ibibinta yung kanyang bangka ay aabangan namin yung buyer niya. Maski man lang makabalato tayo ng pangpakoy, pang-ihaw. So yun lang mga soyo. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Abang-abang lang tayo sa susunod. Mga kabanata. Okay. Salamat. Thank you for watching.